na mapatibay ang ating konstitusyon at masunod ang ating konstitusyon, ang ating pangatlong panauhin. Hindi naman to panauhin kasi taga-bahay din to Pero para sa ating kapihan, ang ating pangatlong panelist ngayon is a very renowned lawyer and constitutionalist, federalist at that. Please welcome Attorney Raul Lambino. Thank you, Castra, at magandang oras sa ating lahat. Unang nanonood po ngayon dito sa ating bansa at saka mga kababayan po nating nasa ibang bansa. Muli tayong nagtipon-tipon ngayong araw na ito, Huwebes. Last week, nagkaroon na tayo ng kapihan, 2 beses po last week. At kung inyong maalala, nabanggit ko na malay natin baka magkaroon ng milagro na mangyayari dito sa gaganaping rally. That was November 15 nung sinabi ko yun. That was Saturday. Totoo nga, nagkaroon ng milagro, hindi ba? Lumabas si Ate Manang Aimee. Walang nakakalam ng kanyang sasabihin at ako'y nagimbat, tumayo ang aking mga balahibo at maiyak-iyak ako ng aking napapakinggan habang ako ay binabagtas ko po yung kahabaan ng trapiko sa EDSA. Napapanood ko yung kanyang talumpati sa Luneta. For the first time, ako ay napaniwala na gumagamit nga ng pinagbabawal na gamot ang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. At yun po yung nakalulungkot. Nalulungkot ako na yun ang sitwasyon, pero nagpapasalamat din ako sa Panginoong Diyos na yung mga haka-haka, sabihin nating chismis, ay hindi na pala chismis kasi may 2 tao nang nagbunyag na meron silang personal na kaalaman. Noon na si Miss Cathy Binat. Alala nyo si Ma'am Cathy? Meron siyang nilabas yan a year ago. Noong una niyang inilabas yung issue na yan. Ako hindi na ako masyadong naniniwala kasi meron mga kadahilanan kung bakit siya naglabas ng issue laban sa unang pamilya. Pero kung yung mismong kapatid yung naglabas nitong issue na ito ay na-collaborate or na-strengthen yung mga haka-haka. At yun ang milagro na nangyari nitong nakaraang rally noong November 16 and November 17. Hindi na nagkaroon ng pagtupa. Ano bang dahilan at biglang nakat-short yung rally sa Luneta? At alam naman natin yung dahilan kung bakit wala nang naganap na rally sa UPI People Power Monument sa EDSA. Hindi na nagbigay ng pahintulong o permiso yung City Government of Quezon City. So, yan po, tatalakayin natin itong mga iba't ibang mga issues patungkol pa rin dito sa mainit-init o talagang naglalagablab na issue ng korupsyon dito sa ating bansa. Magandang oras po sa ating lahat. Ayan, thank you. So bago ko magbato ng mikropono sa kanila, talagang ibabato sa kanila, matamaan kayo, masakit yung ekonomiya. Raul? Well, tulad ng binanggit ni Malu, karapatan po natin yan, pinagkaloob po sa atin ng Panginoong Diyos bilang mga mamamayan ng demokratikong bansang Pilipinas. Alalahanin po ninyo yung Bill of Rights natin sa Saligang Batas, Article 3. These are inherent rights. Inherent kasi hindi po yan binigay sa atin ng Saligang Batas, hindi po. Talagang karapatan natin yan, pero nire-recognize ng ating Saligang Batas. At wag po natin pakakawalan po yung mga inherent rights na yan. At kasama na nga dyan yung freedom of expression, freedom of speech, of the press,
and the freedom to peaceably assemble. Ibig sabihin, pwede tayong mag-rally para may parating natin yung saloobin natin, kaisipan natin, yung mga gusto nating mga issue na mailabas, pabor o kontra sa pamahalaan. Yun kasi ang essence ng tinatawag nating sovereignty resides in the people. Kasi hindi lamang po sa panahon ng eleksyon na kailangan natin i-exercise yung ating sovereign rights. Mas mahalaga na magkaroon tayo ng mga pagtitipon-tipon na katulad ng naganap na rally itong 16 and 17 itong buwan ng Nobyembre, at ituloy-tuloy pa po ito kasi hindi pa po tapos ito. Nag-uumpisa pa lamang mabuksan yung mga sikreto at yung mga taong sangkot dito sa malawakang korupsyon. Hindi na nga natin nalalaman kung ano ang nangyayari sa ICI kasi mabubulagan na lamang tayo pag meron silang ilalabas na recommendation nila sa ombudsman kung sino yung mga makakasuhan ng anong kaso. Malversation with falsification of public, panawagan natin na hindi lamang po linisin itong kalat ng administrasyong ito, kung hindi, sabi nga, transparency, accountability, justice for good governance. At ma-achieve po natin yan pag ang taong bayan ay hindi mananahimik, hindi matatakot, at ipaglalaban po niya itong karapatang ipinagkaloob po sa atin ng buong may kapal. Lahat po ng napaloob po dyan sa Article 3 ng Bill of Rights po natin. Ulitin ko, inherent rights po itong mga ito. Pinagkaloob sa atin dyan ng buong may kapal. At nirecognize lamang po yan sa ating saligang batas. Salamat po. Mag-resign, or parang hindi naman nila sinasabi, pero tuto sila sa pag-resign ni President Marcos, knowing na according sa Constitution, ang papalit ay ang Vice President. Ma'am, your comment on this sa usapin pong ito, Attorney Raul, kasi parang pinanawagan din nila na hindi lang kung ganyan lang naman, hindi lang dapat si President Marcos, maging si Vice President daw, ay kailangan mag-resign din dahil meron din siyang corruption issue umano dito sa confidential funds. Yeah. Okay, so I'll take the first cut on it. No? Balikan ko lang yung accusation kay Senator Ivy na yung kanyang ginawa raw ay un-Filipino. Sinabi na nga ni Prof. Malona, it's not un-Filipino. It's really very patriotic. It's a patriotism of the highest order. Immediately, binanggit po yan sa aking post sa Facebook at saka sa TikTok. Pero meron bang precedent dito sa bansa na ang isang kapatid o anak ay sabihin niya o ginawa niya ang nararapat para mapreserba ang institusyon, ang Estado? You know, it was a coincidence. No? Eh, naalala ko. Remember ang nangyari sa Iglesia ni Cristo? Some years back, I think a decade ago, si Ka Eduardo Manalo mismo, iniwalag niya ang kanyang kapatid at pati ang kanyang nanay para mapreserba yung institusyon ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Ginawa po yun. Ang Filipino ba yung ginawa ni Ka Eduardo? Hindi po. Kinakailangan niyang gawin yun para hindi po masira yung institusyon ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Ganyan din si Senator Amy Marcos. Masakit sa kanya yun. Nakita naman natin ako, maiyak-iyak nga ako nung napapakinggan ko, nakikita ko sa aking cellphone yung delivery ni Senator Amy Marcos. It was a sacrifice that she has to make knowing na ang bansa natin ang nakataya. Hindi po yung si BBM lang. Ang nakataya po rito is not only the presidency but the whole country. Sabi natin, he is the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Na being the Commander-in-Chief,
You have to be always of your sound mind. Kung sakaling makatulog ka, gisingin ka kung kinakailangan dahil merong mga emergencies like calamities na nangyayari. Sinabi na natin na yearly aabutin natin itong mga multiple calamities dito sa Pilipinas, dulot ng bagyo, baha, ng lindol. But more importantly, in global situation, the President is the chief architect of foreign policy. Apektado po tayo sa mga desisyon ng Pangulo na taliwas doon sa mga nakikita natin nangyayari globally. Pinagtatawanan po tayo sa buong mundo ngayon sa totoo lang. I have never felt so ashamed sa mga nadaluhan kong pagtitipon sa ibang bansa. Japan, Korea, ASEAN, China. Conferences, when people, delegates, then they are going to ask you, hey, Mr. Lambino, is it true that your president is a drug addict? Di ako makasagot. Kaya eh. But this time, pag tinanong ako ng isang foreigner, well, according to the sister, was personal knowledge of the presidents and the members of the first family and some high-ranking officials of government who are there, incumbent they are, working with him, are also involved in this illegal use of drugs. Hindi naman po ito fentanyl eh. Sabi nga ni Dr. Macan, yung fentanyl is a regulated drug, is a prescriptive prescription drugs na ginagamit yan para maibsan yung pain in order to Pero you cannot equate yung fentanyl sa cocaine. You cannot compare orange and apple at the same time or a circle and a square. Magkaiba po yun. Huwag nilang baguhin yung narrative dito. At saka, ang pinag-uusapan natin dito, no? The future of this nation. Hindi na po ito issue lang ng corruption ito. Sabi nga ni Doc Mata kanina, as consequence of this massive, unprecedented, gargantuan corruption ever done in our country, it may have been the consequence of abuse, drug abuse. And it's happening in the palace. Yun po ang issue po rito. Now, in regards to issue of succession, maliwanag naman sa ating saligang batas. I have been campaigning for changing this constitution for how many decades na, Prof. Malutay? Nakikipaglaban dito. Since late 80s, sinabi na natin itong constitution na ito, nagawa ng mga oligarchs, gawa ng mga taong they continue to have a colonial mentality that they believe they can, manipulate the poor people of our country. At pag ito ay nagtuloy-tuloy na ipatupad, walang mangyayaring maganda sa bansa natin. It's going to be a situation of a roller coaster, boom and bust, boom and bust, boom and bust. Ganun po ang mangyayari sa atin. Hindi natin matanggal-tagal ang Pangulo because we have to undertake the process of impeachment. If we follow yung peaceful process, hindi mo rin siya pwedeng piliting mag-resign. Dito sa ating bansa, yung mga politiko ba, meron pa bang delikadesa? Perhaps in other countries, yes, mataas ang kanilang moralidad at yung kanilang delikadesa. Ma-involve lang sila sa issue ng, let's say for example, what's happening now in Japan, yung prime minister nila, kakailik nila yung babae, gumawa ng some statements in regard to the issue of Taiwan. Nag-aalburuto yung mga Hapon ngayon. Sabi ng mga Japanese citizens, walang gera for the past 80 years. Why are you going to issue a statement that will inflame the situation here in the Pacific? So, baka mapilitan siyang mag-resign anytime just because of that minor. Pag tinignan natin, fault of the Prime Minister, but for the Japanese people, iba. In the same breath, nakita natin yung mga scandals, very minor scandals of politicians, even in the United States na tinitingnan natin na parang model natin yung America. You remember si Senator Edward Kennedy? Na-involved siya doon sa issue na meron daw babae na parang nadulas doon sa kanyang swimming pool. And because of that, he had to forgo yung kanyang ambition
to run for president of Democratic nomination sa United States. Dito, sinabi na ng kapatid ng Pangulo, gumagamit kayong pamilya ng droga, ng cocaine. Succession, we have to follow the Constitution kahit na hindi ko gusto. It's the Vice President ang nakalagay. If you want peaceful transition. Now, if you don't want, and that's what I'm afraid of. Baka itong mga sinasabi mo kanina, mga junior officers and foot soldiers, hindi mo maalis na magsabi sila ng mga ganito-ganito, ganyan-ganyan. Ako naglalaro ako ng golf. Malaro ako sa Aguinaldo, lumalaro ako sa Villamor, lumalaro ako sa Veterans. From time to time, kung minsan may mga nakakasabay po tayo, mga nasa active in service. Maririnig mo yung mga bulong-bulungan. Mababa po yung moral ng ating mga kasundaluhan ngayon. Militar at saka pulis. Hindi lang sila kumikibo dahil siyempre, they follow the chain of command. And that's what I'm afraid of. Kasi yung provision po ng ating saligang batas that the armed forces is the protector of the people and of the state. Self-executing provision po yun na pwede nilang magamit. That is dangerous. Pagiging extra-constitutional po yung succession. Hindi po ako papayag sa ganun na sitwasyon. Kasi mamimiligro po talaga. Hindi lamang po yung ekonomiya ng ating bansang mamimiligro sa ganung sitwasyon kung hindi the entire security situation of our country. Pag sumabog po yun, magiging parang Myanmar po tayo ngayon. Tuloy-tuloy po yung labanan ng mga sundalo sa Myanmar and different armed groups in Myanmar. Dito sa Pilipinas, magpunta ka sa Mindanao. Ito, si Doc Mata, alam niya ito. Walang tao sa Mindanao na in his full age na walang armas, na walang baril, pistol, or what have you. They're very high-powered firearms there in Mindanao. Hindi lamang po yung MILF or MNLF or whatever groups. Even Christian groups in Mindanao, they have their own firearms. And there are thousands and thousands of loose firearms in Mindanao. Same is true here in Luzon. You go there in Northern Luzon. I am from Northern Luzon. Ilocano ako. Mukati sa sasaatay dita.Amiyanan. Nangangruna dita probinsya iti Abra. Kandita, nado mga probinsya ta Ilocos Sur, aging gana dita, Cordillera, ando, narmas dita. In the hands of civilian people. So, huwag sanang gawin natin na issue na huwag po upuin si Inday Sara kung sakali mang matanggal si BBM dahil ang gusto nila mag-resign din si Inday Sara. Bakit? Gumagamit pa siya ng cocaine? Yan ang tanong. Involved ba siya sa korupsyon ng flood control? 125 million lang yung kanilang pinupukol na issue na confidential and intelligence. Kompleto na po ng dokumento yan, sabi ng Commission on Audit. Wala pong corruption. Kumbaga, confidential na pinapalaki lang itong mga issue ito na talagang takot na takot sila kay Inday Sara na siyang susunod ng Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Yun lamang po yan. Tatlong